Hello! So ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano gamitin ang Articulate Storyline na tools. So, para lang po siyang PowerPoint. Kung kayo po ay familiar sa PowerPoint presentation, Canva, yan. So, para lang po siyang ganoon. Pero mas enhance po sa mga mas enhance po si Articulate Storyline sa mga tools na pwede natin i-add para mas maging engaging ang ating PowerPoint discussion. So, dito, kung nakikita nyo sa new project, record screen, import, team slides. So, dito sa record screen, pwede po kayo dyan mag-record para kung kayo po ay gusto nyo makita yung inyong presentation, yan, i-record natin. Or kung kayo po ay gusto nyo pong nagre-record po kayo, yung nag-vlog po kayo, and then video tutorial, pwede po yan. So, dyan, pwede nyo po yan gamitin. And then, kung kayo naman po ay mayroon po kayong i-import na files or application, pwede rin naman po. So, dito po, very basic lang po ang ituturo ko po sa inyo. So, dito, sa new project po tayo, click natin yan. So, kung nakikita nyo, ayan, para lang siyang PowerPoint presentation. Okay? Pero mas enhance po siya kasi mayroon na po tayong mga AI assistant, ano pa, meron tayo dito, pwede tayo gumawa dito ng game-based quiz, pwede tayong gumawa dito ng tayo dito yung animation na yung storyline animation, nagpapalitan ng dialogue, pwede po yan dito. So, kung nakikita nyo dito, insert, yan, kung may insert po kayo na picture, audio, video, okay, so dito nyo po yan mahanap. Sa slides, yan. So, kung nakikita nyo po sa slides, meron po tayong content library, may templates, team slides, new slide, import, yan. So, dito po, graded question, survey question, free form question, results, and so on and so forth. So, dito po, since ituturo ko lang po yung basic kung paano ba to gumagana, paano nagagamit yung Articulate Storyline. So, pwede po yan. So, dito, sa graded questions, try po natin ito. Click lang po natin yan. And then, ito na po yung lalabas. So, dito, meron po tayo maraming pagpipilian, true or false, multiple choice, multiple response, fill in the blank, word bank, matching drag and drop, matching drop down, sequence drag and drop, sequence drop down, numeric, and hotspot. So, dito, yan yung pwede natin gamitin para sa ating magiging graded questions. Diba, usually, tayo mga teachers, ginagawa natin ang graded recitation na mayroon tayong itatanong and then kung sila yung nabunot natin doon sa index card, sila yung sasagot doon sa question natin. So, dito, pwede natin ipalit to sa index card na graded questions o graded recitation, di ba po? So, dito, para lang siya, kayo bahala para gumawa ng mga questions nyo based doon sa inyong discussion. And sa baba, ayan, kung nakikita nyo yan, may velocity, essence, vitality, yan. So, marami pa po. Dito po ay, pwede rin po natin yan gamitin, kaya lang po, kung nakikita nyo po ay, kailangan ng subscription required. So, kailangan nakasubscribe po tayo dito sa app na to, kay Storyline or Articulate Storyline. Kaya lang po, may bayad. So, pero kung gusto nyo po siyang gamitin, susubscribe lang po kayo. And then, per month ang bayad or per year din po. So, ganon. Since gagawa po tayo ng graded question, multiple choice na lang po yung gamitin natin para mas familiar. Though familiar naman po si true or false, pero kadalasan po kasi sa graded question, mas maganda kung yung multiple choice po yung gamitin natin. Okay po. So, insert slide. Yan. So, as you can see, ganyan na po yung kinalabasan.
Dito, meron tayo dyan, enter the question. Dyan po kayo maglalagay ng question. So, like for example, ang question ko ay, what is the best source of calcium? Okay po. So, yan yung tanong natin. And dito, sa enter the choices, nakikita nyo naman A, B, C, D, E, hanggang letter J po yan. So, it's up to you, teacher, kung paano nyo po siya gagamitin, kung gaano karami ang choices nyo. Pero, syempre po, usually, ang ginagamit lang natin na choices is from A hanggang D, or minsan from A hanggang letter E. So, yun lang yung kadalasan natin ginagamit. Dito, letter A, pwede tayo mag-insert dyan. Like, for example, ang choice natin sa letter A ay chicken breast. Sa letter B, milk or dairy products. Sa letter C naman, white rice. For example lang po, white rice. Letter D, like bread. Yan. So, ito na po. Since nakagawa po tayo ng mga choices, dito sa gilid, sa correct answer, mamimili po kayo kung ano ang tama. So, syempre po, kayo po ba, ano ang best source of calcium natin? Of course, letter B, milk or mga dairy products such as cheese and yogurt. Okay? So, since yan po yung tamang sagot, ay dito po ay makikita nyo dito sa set, feedback, and branching. So, may correct and incorrect. So, dito po sa correct, kapag correct ang tama na pinili nung student or correct letter yung napili niya na choices, lalabas po itong feedback na that's right, you selected the correct response. And if incorrect naman po, mali po yung napili niya na choices, ang lalabas po ay you did not select the correct response. So, dito, pwede po natin yan palitan. So, kung gusto nyo palitan po itong that's right, you selected the correct response, okay lang din po. Pero stick po tayo dyan kay that's right, you selected the correct response. And dito sa baba, may audio. Pwede po kayo magdagdag o maglagay ng audio nyo. So, pindutin po natin ito and then audio from file. Kung meron po kayong mga gustong i-insert na lang na audio, pwede naman po. Kaya lang ako po ay wala ako na naka-ready na audio. So, gamitin natin si AI audio. Dito ay meron try text-to-speech, voices, and sound effects. So, text-to-speech na lang po yung gamitin natin. And, dito, itatype lang po natin kung ano ang sound na gusto natin na ma-generate ni AI. So, dito, marami po tayong iba't ibang voice. So, may Laura. Our distrust is very expensive. Mayroon tayong Josh. Changing all things is sweet. May Liam. Life isn't about finding yourself. Life is about... May I have never been hurt by anything I didn't say. Diba? So, madami pa pong iba. Ayan, mamimili po kayo dyan. So, since si Laura po ang ating nandiyan na, si Laura na lang po ang gamitin natin. And dito sa text, itype nyo lang po kung anong sound ang gusto nyo. Like, for example, since correct yung answer ng bata o ng student, type natin, good job. Yan. So, and then, click generate speech. Yan. So, nag-generate na po si AI ng speech based doon sa text na nilagay po natin. So, dito, Good job. so, ganyan po ang sound na lalabas po once na-click po yung correct answer. So, then, insert natin. Yan. So, ganyan po ang kalalabasan. Ready na po siya dyan. And then, click OK. Ayan. Then, dito sa points,
pwede nyo po yan palitan. Gusto nyo po, gawin nyo pong 1, 2, 3, or let's say, gawin natin 5 points kada correct answer. Okay po, so, ganyan. So, dito naman, kapag incorrect naman siya, kung gusto nyo po siyang palitan, try po natin. Please try again. Ayan. So, ganyan yung lalabas. And then, kung gusto nyo po may audio, lagyan din po natin. Yan, gawin lang po natin yung ginawa po natin kanina. So, kung gusto nyo marinig, please try again. Ayan. So, generate natin. So, since may na-generate na si AI, Please try again. so, ganyan po yung audio niya. So, insert natin. And then, click OK. So, syempre, wala naman po tayo ilalagay na points dyan dahil po ay incorrect po ang kanyang sagot. So, okay na po. So, try natin kung okay ba yung ginawa natin. So, paano po? Let's publish. Try po natin munang i-check. Okay, so, pindutin natin si desktop. Ayan, nag-generate lang po. So, once okay na, ganyan po ang lalabas sa inyong PowerPoint presentation o sa inyong slides. And, dyan sa tanong nyo, yung, what is the best source of calcium, try natin sagutan. So, like for example, tama ang sagot. Submit. Good job. So, ganun po ang lalabas. Okay? Ganun lang po siya. Next, ibalik natin. Like for example, mali naman po ulit. Mali po ulit ang sagot ng bata. Kailan po ha? For example lang po ito ha. So, preview po ulit natin. Ayan. So, like for example, ang sagot ng bata ay chicken. Chicken breast. Siyempre, mali po yan. And then, submit. Please try again. So, ganun po. Incorrect and then, please try again. So, ibig sabihin, correct and incorrect po yung makikita natin na tama po yung nilagay po natin. Okay po? So, ganun lang po kadali gamitin si articulate storyline. Okay, so, thank you so much. I hope you learned something from me. So, try natin pong gamitin si Articulate. Download nyo lang po ang ating Articulate Storyline para magamit at ma-experience nyo rin po ang ganitong advanced tool. Thank you! Bye!